Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ating tuklasin kung ano ang interview at ang seminar. Magandang umaga po, Cons Edna. Yes, good morning. Una sa lahat, maraming salamat at iyong pinaunlakan ng aming imbitasyon na ikaw ay ma-interview namin tungkol sa aming seminar. So, Cons, gusto na namin malaman dito sa Barangay Tapilon. Alam naman natin na Ang interview ay isang proseso kung saan ang isang tao ay kilala bilang interviewer ay nagtatanong at nakikipag-usap sa isa pang tao kilala bilang interviewee upang kunin ang impormasyon o malaman ang kanyang karanasan, kasanayan o opinyon. taga-Barangay Tapilon. Okay, thank you. First and foremost, thank you na kami yung napili as your kaning kuan sa school, no? So, ano ang papel ng karagatan sa pamumuhay ng Barangay Tapilon? Of course, nagsilbi ko siya na important because ang kining pamumuhay sa Barangay Tapilon is panagat. So that's why ang anak ka importante ang karagatan, ang dagat para sa mga tao sa Barangay Tapilon. Kita naman natin dito sa Tapilon, marami talaga ang mga mangingisda. Yes. At isa yan sa pinangguhan ng pangkabuhayan ng mga mamayan dito. Ano ang mga programa, Cons, na pinatupad ng barangay para maprotektahan ang karagatan? Dahil alam naman natin ngayon na marami ng pollution sa dagat. Yes, una is yung clean up drive sa coastal areas, and then yung bawal magtapon ng mga basura sa karagatan, since mao dyan ay pinaka problema nato, no? Not only our barangay na only sa ato ang municipality of Dahan Pantayan or sa tibuok kalibutan yun na siya, no? So kami willing gyapon mi alamin na sa Barangay Tapilon nga kuan gyapon mi nag-awhag sa mga katawhan na unta digid ta maglabay sa mga basura sa kaning karagatan sa dagat, kay lisod kaayo makita nato sa mga balita na kanang mga toxic nga mga kuan naa sa dagat. So hopefully nga unta kaning mga programa i-adapt unta sa mga tao, no? Kay murag lisod-lisod na nato i-educate kay murag naanad na sa paglabay sa mga basura, no? So hinahinay lang at least na ay gi-implement ang barangay as well as sa ato ang municipality. So, huling tanong ko, Cons, pwede mo bang ibahagi sa mga kabataan na nandito ngayon yung kaalaman mo sa pagpoprotekta ng ating karagatan? Okay, so kanang una akong ma-advise sa mga kabataan. Of course, una self-discipline, no? Self-discipline, of course. Tayo mo pagalingon, kibaw na ka mo kibaw ka kung sa'y sakto o sa'yo, no? When it comes to basura, isudjud ka ayaw na ito pagkuha na. Kaduha, kayan ang kaning pag-apil-apil sa mga kaning illegal fishing, no? Na sa una dagan na sa tuwa pero na kuan gyud na sumpo siya kay kanang tawag ipahimusgan gyud sa ato ang mayor nga kanang mga illegal fishing takon sa gid siya, no? So far so good sa illegal fishing nga kaning sa kinatibuk-an maingon ko sa mga kabataan nga kaning mo apil ta, no? Manglabot ta sa mga kalihukan sa barangay, dili lang sa school, no? Kay kung kita maingon nga kaning the youth are the kaning hope of the future. So hopefully nga mga youth mao pod ang pasiugda sa mga maayo nga kaning activities, no? Na ikuan gyud nila ilang i-share sa kadaghanan, dili lang kay sa mga bisyo, no? Namang gid na pero di kayo lang ta atong ikot atong i-motivate pag yun sa mga nindot ng mga kalihukan.
Okay. Maraming salamat, Cons. Thank you so much. Sige na, labi na nga itong SK Chairman yung pag-o. Ang seminar ay isang pangkalahatang term na tumutukoy sa isang organisadong pagtitipon o pagpupulong kung saan ang isang eksperto o tagapagsalita ay nagbibigay ng pagsasanay, impormasyon o presentasyon sa isang partikular na paksa. Karaniwan, ang mga seminar ay may layuning edukasyonal at informative na naglalayo na mapalawak ang kaalaman ng mga partisipante ukol sa tiyak na larangan. Dahil may program, usag din ang youth na kaning mo lead. Hindi kay kaning kuan lang. Kaduha, sa lagi na sa kaning sa simbahan, no, mga sa nagi kuan ni Father na kanang unta mga kabatanunan na sa simbahan mo at yun. No? Yung tabak na to, yung gamay na lang ang mga youth na naaroon sa simbahan. No? Mga activities na makatabang para sa barangay. So, gina-welcome din na din sa barangay. Lumabas sa isang pag-aaral na 1/3 ng mga plastic waste sa karagatan ay mula sa Pilipinas. Simula umano ng maimbento at kumalat sa merkado ang mga tingi-tinging produkto na nakalagay sa mga plastic sachet, nagkaroon ng malaking pagtaas ng bilang ng mga plastic waste sa mga daluyan ng tubig. Bilang tugon, ang BSED Math 2 ay naglahad ng Coastal Cleanup Drive. Sa bawat piraso ng basura na ating inaalis sa karagatan, tayo ay nagiging bahagi ng pagbabago. Isang hakbang ito patungo sa malinis na tubig, mas maayos na kalusugan para sa ating mga isda, at mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Ang ating Coastal Cleanup Drive ay hindi lamang simpleng paglilinis ng basura. Ito'y isang malaking hakbang tungo sa malinis